Hello mga kabakbak, ngayon masusubukan po yung ating minivan dito sa kalsada sa Palawan. Dadaanan na natin yung isa sa pinakamataas na kalsada dito sa probinsya between ng Taytay and Roxas, Palawan. So, tingin ko ito na yung pinakamataas tapos yung pinakamahabang akyatin dito sa Palawan. Masusubukan yung ating minivan na 660cc 4x2 automatic transmission. Medyo mahaba-haba po yung akyatin. Tapos pagdating sa taas, medyo mahaba na naman yung pababa. So dito masusubukan yung lakas ng ating minivan. Ako naniniwala na kakayanin natin akyatin itong daan na to. Ito po simula na ng paahon dito sa kalsada ng Taytay and Roxas. Medyo alanganin lang kasi may tricycle. Kailangan natin overtaken kasi baka mabitin tayo. Alam ko mahaba itong kalsada na to kasi nadaanan ko to nakaraan. So mas mataas yung pabalik kaysa papunta ng Ilido. So ngayon pababa na tayo ng Puerto Princesa. Kaya nagsisimula ng umahon yung kalsada. So mahaba-haba po ito. Siguro aabutin tayo ng mga ilang kilometro din bago natin marating yung taas. So medyo pababa pa ng konti. Pero pagdating dito, yan, alam ko pataas na to eh. Yan, medyo mahaba po yan. Hindi lang gaano mapansin dito sa video, pero mataas po yan sa actual. Nararamdaman ko po yung hirap ng makina. Pero alam ko kakayanin ng ating minivan. So ito yung habang paakyat, tapos sigsag-sigsag pa. May mga portion dito na ginagawa pa nung nadaanan namin. Alam ko kayang-kaya to ng minivan kahit 660cc lang yung ating sasakyan. Kasi marami na po ko nakita na umakyat ng Baguio gamit ko yung minivan. So kung yun po ay mas mataas pa dito sa kalsada na to, kinaya nila. How much more itong sasakyan natin, mas mababa yung kalsada na to compared sa inakyat nila sa Baguio. So yun, nakaraan galing tayo ng El Nido. So ngayon pabalik na tayo ng Puerto. So ito yung itsura kung gaano siya kataas. Medyo hirap lang talaga yung minivan natin kasi hindi ako sanay ng automatic. Hindi ko alam kung paano pupersahin yung sasakyan. Pero kung manual yun, alam ko kung paano siya laruin. Pero so far naka 2 yung ating gear, so kaya niyang umahon. Medyo hirap lang minsan, talagang dinidiinan ko na yung silinyador para pumuelo kasi may mga time po na medyo mabagal yung pag-akyat niya, parang nahihirapan, na parang nabibitin, pero kaya-kaya naman. Nga pala, nakapatay po yung aming aircon kasi baka mabitin eh. Medyo may problema siguro sa air condition ng aking sasakyan kasi napapansin ko minsan pagka nakabukas yung aircon, mahirap siyang umarangkada. So to be safe, tinatay ko yung aircon para makaahon siya sa mataas na kalsada. Yung pinanggalingan po namin, ito na yung pinakamalayong na biyahe ng aking minivan dito sa Palawan. Almost 300 kilometers galing po sa Puerto Princesa, sa pinaka-sentro ng isla ng Palawan. Tapos pinuntahan namin yung El Nido. Tapos sa unahan pa yung isa sa pinaka-huling barangay ng El Nido, going naman sa east side. So parang inikot namin yung dulo ng Palawan. So ito na yung pinakamalayo, around 300 kilometers din. So yung fuel consumption natin, nakarating kami ng bayan ng El Nido ng around 20 liters yung na-consume. So estimated, nag-average ako ng mga 13 to 15 kilometer per liter yung fuel consumption ng ating minivan. Alam ko kaya pa itong tipirin kung talagang kabisado yung daanan. Kasi depende rin po yan sa driving habit. Minsan waswas, minsan nadidiinan yung silinyador lalo na pagpaakyat. Kaya iba-iba yung consumption ng fuel. Pero
yun on average nasa 13 to 15. So yan na yung pababa, medyo mahaba-haba din po ito. So ginagawa ko dito, naka 2 pa rin ako, hindi ko pa siya binabalik sa drive kasi kailangan natin mag engine brake dahil delikado nung masyadong matarik yung kalsada. Just to be safe, alalayan natin yung takbo. Yung pinakamabilis na naitakbo ko dito sa aking minivan, around 80 to 85 kilometer per hour. So medyo mabilis na. Pero once ko lang siya na-try, binalik ko pa rin siya sa 70. Yan. Kasi medyo delikado kasi marami tayong sakay. Loaded yung ating minivan. Kaya hindi ko na sinagad kung gaano talaga kabilis yung ating sasakyan. Satisfied na po ako sa tinatakbo ng ating minivan. Hindi siya talaga pang mabilisan eh. Hindi rin siya malakas na sasakyan. Pero kaya tayong dalhin sa point A to point B. So, yun po yung objective ko dito sa sasakyan na to. Maging functional siya. So, hindi naman talaga siya pang baswasan. So far, satisfied ako. Talagang na-enjoy ko yung minivan na to. So, marami na rin po ako nakasalubong dito sa probinsya namin na naka-minivan. So, mga TA-17 yung karamihan. So, gandang tignan. Sana magkaroon din kami ng mini meet-up tulad sa event ni Mayor TV para kapalitan din tayo ng mga design, ng mga accessories, ng mga sharing of ideas kung paano pa mapapaganda yung ating minivan. So sana magkaroon ng community dito sa Palawan. So na-enjoy naman namin yung pagbisita sa El Nido. So, gamit itong minivan, marami kami napuntahan, na pasok namin yung mga lugar na pinupuntahan ng mga turista tulad ng Nakpan, ng Leo. Tapos medyo okay din yung sasakyan na to sa parking kasi yung El Nido po medyo crowded. May dala kayo na malalaking sasakyan, mahahaba, mahirapan kayo mag-park. Pero itong minivan, so far okay naman. Nakakapag-park tayo sa mga masisikip at maliliit na kalsada ng sentro ng El Nido. Siguro sa mga susunod na buwan or linggo, sa south naman yung pupuntahan natin para ma-test talaga natin yung ating minivan. Pero may isa pa akong plano na gusto kong ikutin siya, yung Palawan Loop. Dadaan tayo ng West Coast going to South, so pinakadulo ng Palawan, tapos babalik sa East side ka naman dadaan hanggang sa El Nido ulit. Buong Palawan yung iikutin. Ipapa-customize ko lang yung aking minivan para pwede siyang tulugan. Ayusin ko yung loob niya, didesignan ko ng semi-build para maging fully functional siya. Tapos makakatulog tayo ng maayos sa loob ng van. Isang way din yun para makatipid tayo, ma-enjoy natin yung mga magagandang lugar dito sa Palawan. So instead na matulog tayo sa mga accommodation na medyo expensive, dito na tayo matutulog sa van. Makiki-park and pay or park and camp tayo sa mga resort kung meron mang lugar na pwedeng pagpaalaman natin, gagawin natin yun. So ipapakita ko sa inyo yung ganda ng Palawan, dala-dala at kasama itong minivan natin na si Bakbak. So Bakbak kasi merong kambak-kambak syndrome dito sa Palawan. So yan yung isang trademark ng Palawan na once na nakapunta ka, talagang magugustuhan mong bumalik ulit sa Palawan dahil sa napakagandang lugar, napakagandang view, dagat, bundok, ilog, falls, name it, lahat meron yan dito sa Palawan. So yan, nalagpasan na natin yung mataas na kalsada. So nakasurvive itong minivan natin sa akyatin dito sa Rojas, Taytay na kalsada. So wala na masyadong matataas na kalsada pabalik ng Puerto Princesa. May mga akyatin pa rin pero hindi siya tulad dito sa dinaanan natin na napakataas. So far okay naman, walang problema sa biyahe. Kahit po hindi siya nakalift yung ating sasakyan,
walang problema kasi lahat naman ng dinadaanan natin ay sementado, so hindi siya sasayad. Pero pagka pumasok ka sa mga iba-ibang lugar, mga beaches, yun medyo rough road,